Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Nothing beats my holiday with jet ski to the West Philippine Sea. Alam niyo yan, ka-coffee? Trending po. Naku po, nabalitaan niyo na ba yan? Trending ngayon si Vice Ganda at si Regine Velasquez dahil sa kanilang concert. At marami pong mga umiiyak na DDS. Naku po, inaaway nyo kasi yung tatay niya. Tatay nila pala, tatay ng mga DDS. At gusto nang ipersona non grata itong si Vice Ganda. O ipagbawal na raw po yan sa pagpasok dyan sa Davao. Dahil po yan sa mga linyahan ni Vice Ganda na ikinasama po ng mga dilis, ng mga DDS. Nasaktan sila sa ginawa ni Vice Ganda. Pati si Harry Roque nagre-react. Now, ito ang tanong ha, kayo mga DDS. So si Vice Ganda hindi kayo pwede asarin. Pero kayo, pwede nyong asarin ng asarin ang administrasyon. O kung sino mang tao na gusto ninyong asarin. Sige, wag na natin pag-usapan kung si PBBM yung aasarin ninyo. Ano yun? Kayo lang ang pwedeng mang-asar? Si Harry Roque, si Maharlika lang ang pwedeng tumawag ng Marcos bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Sinasayawan pa nila. Okay lang sa inyo yan, mga DDS? Ngayon, na si Vice Ganda ang nang-aasar sa inyo, iyak kayo lahat. Anyari? Oh, baka di nyo pa napapanood ha? Panoorin muna natin para may konteksto ha. Ito po yung concert dyan po sa just to sa Quezon City, no? Sa Big Dome. Sige. Ito. Pakinggan muna natin ito. Si Regine Velasquez at si Vice Ganda. Ang lakas makasar ni Vice Ganda no? Inis na inis talaga sila dito kay Vice Ganda kasi yung offer para lang daw po sa mga dilis, mga DDS lang daw po, libreng biyahe sa The Hague, Netherlands, no? Via ICC. Idadaan nga lang sa ICC. Ayan, unlimited water catering pa dyan sa West Philippine Sea. Naku, pikon sila dyan kay Vice Ganda. To the point na gusto na nila i-persona non grata si Vice Ganda sa Davao. Sabi nga ng mga netizens, sino ba kasi pupunta sa Davao? Hindi persona non grata ninyo, yang si Vice Ganda, dapat pupunta ng Davao yan. Remember, si Vice Ganda galing ABS-CBN, di ba? Sino ba nagpasara sa ABS-CBN? Administrasyon ni Digong. At malinaw na malinaw yan. Siyempre may mga kinikim-kim pa rin yan. Kaya asar talo itong mga DDS. May mga nagsalita na sa kampo ng DDS, yung mga vloggers sila, of course, tingnan natin nag-react sila no? Masakit ba? Yan ang tanong. Kayo, pwede kayo mang-asar? Kung mahilig ka mang-asar, huwag kang mapikon kung asarin ka. Diba? Ngayon, pikon na pikon kayo Si Marcos, kayo lang pwedeng tumawag ng bangag. Ginawa nyo pa ng fake video. Ngayon, inaasar ni Vice Ganda si Tatay Digong ninyo. Hindi pwede? Ganun ba yun? May nag-react. Itong si Banat Bay nag-react din. Ano sinasabi niya dyan? Yung bagong trending ni... panood nyo na ba? Yung bagong trending ni Vice Ganda na minamak niya si Tatay Digong. Alam nyo, huwag nyo naintindihin tong mama na to. Malamang sa malamang, ito yung bata, pinagmalupitan ito ng kanyang tatay. Kita nyo anong kinalabasan? Naging Barbie. Diba? Alam nyo, yung mga ganyan tao, feeling ko, walang matinong father figure, kaya may pagkabastos ang bunganga. Huwag ka na lang pong isipin. At saka, kita mo naman, kahit anong yaman, kahit anong pagbibili, pagpa-fashion, pagpapakulay ng buhok, syempre, frustrated yan. Mantakin mo, kahit anong gawin niya, kahit anong yaman niya, hindi siya magkakamatres. Intindihin nyo na lang. Nyo na ba? Ano ba sabi ni Vice Ganda? Gusto niyo ba magkamatres? Hindi ko pinagtatanggol si Vice ha? Masakit ba? Nakaisahan kayo ni Vice Ganda? Asar talo kayo ngayon, intindihin na lang daw. Mama ang tawag kay Vice Ganda. Di ba? Natikman nyo rin ang asarin ng asarin. Quits na. Hindi lang pwede kayo, hindi kayo absuelto sa pang-aasar at pang-iinsulto. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat.
Hindi man basta-basta yan si Vice Ganda. Ang daming followers din yan. At sa larangan ng comedy, sa larangan ng show business, institusyon na yan. Si Vice Ganda. Paano nyo mapapataob yan? Masakit ba? May mga nag-unfollow daw. Ang balita ko kanina, 1 million na daw yung nag-unfollow. 1 million daw, mga DDS na nasaktan. Ayan, nag-unfollow kay Vice Ganda. Kasi parang 20 million daw yung followers ni Vice Ganda. 19 million na lang daw. Check ka natin. Oh, pikon kayo ngayon Napanood nyo na ba? Oh, tapos sasabihin nyo masamang tao si Vice. Kayo ba hindi kayo hindi kayo masama? Kung masama kami, pare-pares tayo masama. Damay-damay na 'yan, no? Hindi kayo absuelto sa pang-aasar. Oh. Sige, check natin yung follower niya. 19 million na nga lang daw. Vice Ganda, 19 million na lang yung followers. Kanina daw ano daw ito kanina o kahapon bago nag-trending itong video na 'yan, nasa 20 million daw po 'yan. Pero wala naman pakidyan si Vice Unfollow nyo, napakayaman na yan Hindi na kailangan yan kumita sa kung saan-saan pang mga social media o kung ano man po. Sa endorsement pa lang yan, sandamukal na yan. Pikon na pikon sila kay Vice Ganda kasi nakahanap ng katapat. Ayan, karma, di ba? Oh, hindi kayo pinapatulan ng gobyerno, hindi kayo pinapatulan ni PBB, ayan. Si Vice Ganda na ang bumira sa inyo. Idinala sa comedy. At ito masaklap mga DDS. Yung mga nanonood daw, may nagkwento sa atin, no? Yung mga nanonood sa concert, ng mga DDS din mismo, natatawa daw kay Vice Ganda. Siguro yung mga mga diehard talaga, mga diehard DDS talaga, yun yung medyo nasaktan, nag-unfollow. Pero mga nanonood daw doon sa concert, mga DDS din naman daw. Pero tawa sila ng tawa doon sa joke ni Vice Ganda. Kayo naman masyado nyo namang sineryoso. Joke nga yan Alam nyo naman joker yan Alam nyo naman komedyante yan pero half meant. Kasi naman, sino ba kasi ako na pupunta ng West Philippine Sea at sasakay ng jet ski at hindi tinupad? Yun ang masaklap dyan Okay lang naman mga ako pero syempre tuparin mo rin. Anong ginawa ni Tatay Digong? Nangako lang ng nangako, hindi naman tinupad. Yan libreng biyahe sa Daheg. Sige na, punta na kayo dyan via ICC. Sige, dito tayo sa Abante. Nakita ko ito sa Abante. Ang lakas, no? Binalikan agad kayo. Headline ng Abante. Vice Ganda, nais ideklarang persona non grata sa Davao. So, typically, ka-coffee, pero hindi masyadong clear yan, no? Pag yung mga ipinagbabawal sa persona non grata, pero by practice, pag ikaw daw po ay persona non grata, hindi ka welcome sa isang lugar o sa isang syudad kung saan ka na-deklara na persona non grata sa pamamagitan po yan ng isang resolusyon dyan sa LGU. If ever, kung na persona non grata ka, technically, hindi ka pwedeng pumasok dyan sa lungsod nila. Pero kung tutusin, pwede naman, di ba? Anyway, hindi ko alam kung ganyan kababaw ang local government ng Davao at talagang papaboran nila itong request na i-declare bilang persona non grata kasi ang babaw naman dahil sa isang joke na persona non grata kayo. At totoo naman kasi yung sinabi ni Vice doon, totoo naman yun, hindi man kasi nungalingan yun. May video yan, may patunay yan na talagang nangako naman talaga si Tatay Digong na pupunta siya sa West Philippine Sea naka jet ski. Saan, di ba natupad dyan, di ba? Pinaasa lang mga DDS, mga tuwan-tuwa yung mga DDS no? Umani ng batikos mula sa ilang netizens si Vice Ganda. Okay lang yan, celebrity yan si Vice Ang celebrity, sumisikat sa kakabatikos. So pabor pa sa kanya na binabatikos ninyo. Mas lalo pa siyang nagtitrend. Mas lalo pa siyang sumisikat. Ganyan ang kalakaran ng show business, no? Umani ng matinding batikos mula sa netizens si Vice Ganda matapos magbitiw ng patama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang gabi ng kanyang Super Diva concert. Kasi series of concerts yan, ka-coffee, sunod-sunod yan no? Sa isang parody ng sikat na TikTok sound, tinira ni Vice ang kontrobersyal na jet ski promise ni Duterte. Binanggit ang mga DDS o diehard Duterte supporters at nagtapos pa sa isang impersonation ng dating Pangulo na ikinatuwa ng mga nanonood. O biruin mo, masaya ang viewers dyan sa concert na yan. Even yung DDS nga, tulad ng kunikwento sa atin tawa ng tawa daw dun sa joke na yan. Tapos kayo, siseryosohin ninyo, ipipersona non grata ninyo. Ito pa to, sinasabi ni Banat Bay, huwag nyo nalang pansinin yung mama. Huwag nyo na lang pansinin, pero idideklara nyo na persona non grata. Ano yun? Huwag na lang daw pansinin.
As a Davaoenyo, I am appealing to the city government of Davao to declare Vice Ganda a persona non grata in Davao City. Please lang. Anya sa kanyang post nitong Sabado. Nagbunga ito ng samot-saring reaksyon. May mga sumasang-ayon mula sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte, habang may iba namang natawa at ipinagtatanggol ang komedyante. Masyado nyo naman kasing sineryoso yan. Joke nga eh. At ang masaklap, yung ibang mga DDS hindi nag-unfollow kasi kilala nila si Vice Ganda. Diba? May mga nasaktan lang kasi guilty. Masakit sa damdamin kasi ngayon sunod-sunod yung malas, diba? Medyo nakakabawi-bawi konti dahil dyan sa impeachment, pero yung kampo ni Digong kasi naging sunod-sunod na yung malas eh. Nandiyan kasi si Harry Roque sa kampo nila. Subukan nilang itabiya si Harry Roque. O tapos yan, gumanda-ganda ang buhay ng mga Duterte. Ang problema nandiyan, nakadikit eh. O isa yun sa malas sila. O, biruin mo, si Kibuloy nakulong, si Digong nakulong ng weak leader, ha, tawag nila weak leader kay PBBM, pero nakakulong yung mga yan. Si Sara na-impeach, yun nga lang, pinakilos ang galamay, ayan, na-archive yung articles of impeachment, nakakuha ng kakampi dyan sa Korte Suprema. Pero hindi pa ibig sabihin natapos ang laban, ha? Tuloy pa po ang boxing, February 2026. Ano pa? Mga vloggers nila, nag-aaway-away. Si Hanelet, hindi na pinapapasok dyan sa ICC. Yung ibang vloggers, pinagkakakitaan ng kwento ni Digong. May mga publication pa ng libro. Yung iba, nanunulisit sa mga OFW. Naku po, winartahan nyo na si Digong at ang kanyang sitwasyon. Sunod-sunod ang kamalasan, di ba? Bakit nangyayari yan? Karma. Di ba? Lahat tayo may karma. Gumawa ka ng mabuti, mabuti babalik sa'yo. Gumawa ka ng masama, masama ang babalik sa'yo. Si Digong, tatanggap niya na yung tadhana niya. Sabi niya, ito ang destiny ko. Kasi alam niya na may mali siyang ginawa. Sugiin mo ba naman ng 30,000 na tao eh? Di ba? Alam niya, meron siyang pagkakamali. Meron at meron at meron yan. Doon sa mga tinukhang na inosente, kung ikaw yung nanay ng 3 years old na bata, ikaw yung nanay ng 12 anyos, ng 17-year-old na chinugi, dahil sa tukhang na yan, sa operasyon tukhang na yan, tingin mo, sasaya ka? Ilagay mo yung sitwasyon mo doon sa mga biktima. Kahit sabihin natin addict yan, wala ka pa rin karapatan. Nakalagay sa konstitusyon natin yan. Sa batas ng Diyos, sa batas ng tao, wala kang karapatan na kunin yung buhay ng tao. Nasaktan kayo ngayon. Nasa balita na rin ito ng Inquirer, Masakit sa damdamin, nadamay na si Regine Velasquez. Sabi ng Inquirer.net, Vice Ganda, Regine Velasquez draws laughs ire with jet ski skit in concert. Kayo naman, hindi pa kayo nasanay sa show business eh. In fact, dapat nga i-comment si Vice Ganda dyan. Mahirap pag-isip ng joke, ha? Natatawanan ng kahit ng mga DDS, mapapatawa mo. Knowing Vice Ganda, si Vice Ganda ay pink yan. Malinaw na pink yan. Ang kulay niyan, pink. Pero biruin mo, ha? Pink na yan, ha? Napatawa pa ang mga DDS na umattend dyan sa concert. Yun nga lang, yung iba, malungkot. Hindi napatawa. Malungkot sila ngayon. Vice Ganda and Regine Velasquez drew laughs and indignation with their hilarious interpretation of the popular social media meme, with their seeming reference to the West Philippine Sea and former President Rodrigo Duterte's incarceration at The Hague, Netherlands. Nasaktan sila sa Super Divas, no? Concert yan, itong August 8 po sa Smart Araneta Coliseum. Si Vice Ganda at si Regine Velasquez, yung pinakita ko sa inyo ka-coffee, nagkaroon po sila ng spin ng popular na Jet 2 holiday meme na makikita nyo po doon sa video. Nadamay si Regine. Ang sinasabi nila, boycott daw. I-boycott daw si Regine. At i-boycott din daw po si Vice Ganda. Naku po, hindi nyo maboboycott yan. Ngayon lang yan. Bukas, iba na ang kwento. Nakalimutan na ng taong bayan. Even yung mga DDS, idol pa rin yan si Regine Velasquez. Idol pa rin yan si Vice Ganda. May mga ilang nila na conservative na medyo tinamaan. Sige, pansamantala, kakalimutan yung kanilang idol, pero babalik at babalik at babalik pa rin yung mga yan. Nasaktan kayo sa joke. Alam mo, marami tayong lesson na natutunan dito sa nangyari eh. Sa mga DDS, kung kayo mahilig mangasar, in the name of Roque, Maharlika, mga DDS vloggers, dapat hindi kayo pikon. Kasi matindi nga yung asar nyo kay PBBM eh. Ginawa nyo pa nga ng fake videos eh. Ngayon, kayo yung binanatan ngayon.
pikon kayo ngayon. Huwag ganun. Kung anong gusto mong gawin sa'yo, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Ganun lang yan eh. Kung nambibira ka, expect mo, bibirahin ka rin. Mutual lang yan. Ako open din ako sa ideya na yan. Kasi yan yung law of nature, law of sangkatauhan, at basic ng lipunan, ganyan talaga yan. Ang society, yan lang, kumbaga, common practice na yan. Mutual ka coffee. Laging mutual yan. Ginawa mo yan sa'yo, posibleng gagawin din sa'yo yan ng ibang tao. 'Di ba? Masakit, 'di ba? Mga DDS, nasaktan kayo ng bahagya dun sa joke na yan. O siya, sige. Anong komento ninyo dyan? Isa ka ba sa mga nasaktan? I-comment po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. May mga nais po kayong sabihin. Ako, ang nangyari, tama lang yan. Para nakakatikim din sila. 'Di ba? Lumalabas tuloy talaga ang tunay ninyong ugali sa reaction ninyo dyan. I-comment po ang mga nais ninyo sabihin dyan sa comment section, no? Para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow. Mga nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod videos. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po.